Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, bigla daw nag-check engine itong makina niya nung ginamit nila. Pero bago ko i-start, tanungin ko muna si customer kung ano yung naging history niya para magkaroon ako ng idea. Kailan pa nag-check engine to? Ha? Kailan pa? Kahapon lang. Kasi ang tagal ito hindi nagamit eh. Oh? Oo. At kung makikita nyo mga boss, meron ang check engine dito sa dashboard niya. At dito naman sa tachometer niya, meron siyang nginig mga boss. O ayan, nagtataas baba siya. Kung mapapansin nyo habang naka-check engine. Ang ibig kong sabihin mga boss, hindi stable itong idle niya. At syempre man, pag ganyan, merong vibration dito sa makina. Obserbahan ko muna itong makina mga boss. Palit ka ng filter dito, di ba? Oo. Doon, palit ka na? Filter doon. Hindi. Hindi naman lang. Pinapapalitan ko Hindi, bumibili lang, walang pan eh. Hindi nila alam. ganun. Model eh, idaling ko daw. Dati kasi mga boss, chinase-oil ko ito. Tapos yung air filter niya, sabi ko palitan. Eh hindi pa daw niya napalitan. Kaya papalitan ko muna itong air filter niya. Napansin ko lang, biglang tumining itong makina niya. Pero naka-check engine pa rin. Patayin ko muna mga boss ha. Balik muna ulit ako dito sa harapan ng makina niya. Papalitan ko ito ng bagong air filter. Saan dyan na namatay? Nakiramay ka na? Nakiramay na nga eh. Dahil lilinisan ko itong mass airflow sensor niyan mga boss, tatanggalin ko itong negative terminal ng battery. May namatay pala na pusa dito sa loob ng makina niya mga boss, iniisip ko baka nagmumulto. Kaya nag-check engine. Joke lang yun mga boss. Pero bago ko simulan yung trabaho mga boss, pinapalitan ko muna kay customer itong air filter niya. Dahil nga sa dati ko na siyang sinabihan na itong air filter niya kailangan na niyang palitan. Tingnan nyo mga boss, tinanggal ni customer. Oh, grabe yung dumi yan eh, barado na yan eh. Kaya nangyari tuloy, pumasok sa isip ko baka gaya nung ginawa ko, ganitong klase din ang problema. Nag-check engine siya. Nilinis ko lang itong mass airflow sensor niya, naging okay na eh. Kaya nga sabi ko kay customer, dito muna ako magpo-focus sa mass airflow sensor tapos palitan na ng air filter. At ito na mga boss, kinabit na itong bagong air filter niya. Si customer na nga pinagkabit ko para matuto siya. Kasi ang naging pakiramdam ko dito, gumaspang yung andar niya, tapos nagkaroon ng kadyot, tapos medyo yung mirror niya pabago-bago. Kaya dito muna ako sa paglinis ng mass airflow sensor niya. Pero kung napansin nyo, tumining yung andar ng makina niya, di ba? Ganun pa man mga boss, tuloy pa rin yung paglinis ko ng mass airflow sensor nito. Bunutin nyo lang itong socket wire sensor niya. Ayan, nabunot ko na mga boss. Tapos gamit ka ngayon ng Phillips screw. Tanggalin mo yung dalawang screw niyan dito sa mass airflow sensor. Pag natanggal mo ng dalawang screw dyan mga boss, pwede mo na ngayon bunutin itong mass airflow sensor mo or map sensor. At dahil sa natanggal ko na yan mga boss, gamit ka ngayon ng mass airflow sensor cleaner. Sa paglinis yan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko ginagawa, di ba? Habang ini-sprayan nyo, pag mo ng kaunti, tapos spray, ganun lang kung paano ko siya ginagawa. Pero kung may iba kayong diskarte, di mas mabuti. Basta ba yung pinaka-sensor niya, huwag nyo masyadong tututukan maigi ng paglinis. At after ng 15 minutes na pinatuyo ko itong mass airflow sensor niya, pwede ko na ngayon yan ibalik sa dati niyang position. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat ng mass airflow sensor nyo pag inilagay nyo. At pag okay na lapat na siya, o pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang screw niyan dito sa mass airflow sensor nyo. Tapos gamit ka ng Phillips screw, higpitan mo ng maayos itong dalawang screw dito sa map sensor mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa dalawang screw niya mga boss, huwag mong kalimutang ilagay itong socket wire sensor niya dito sa mass sensor. Basta siguraduhin mo lang na isaksak mo maigi yan para sigurado ka na hindi siya magkaroon ng loose connection. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong negative terminal ng battery. Gamit ka ng box sa number 10, higpitan mo ng maayos yan. At dahil okay na mga boss, balik ako dito sa loob ng sasakyan. Start ko na itong makina niya ulit para malaman natin kung meron pang check engine or wala na. O, start ko na itong makina mga boss ha. Nakita nyo mga boss na wala pero bumalik din. Di magic. Pag ganito mga boss, nasabi ko nga kay customer, pwedeng sa injector yan. Or dahil sa matagal na hindi ginamit, nangatkandaga yung wire nito sa injector. Isa pang problema, nakawaring na yung gas nito. At sabi nga ni customer, kumakadyot pa raw ito pag tumatakbo. Pero tanggalin ko muna itong engine cover niya para makita ko yung standing ng mga injector niya, yung mga wire na nakalagay. Baka mamaya meron dong putol. Kasi nakita nyo naman yung idle niya kanina, di ba, magalaw? Ibig kong sabihin, palyado siya. Kaya gagamit ako dyan ng box sense na number 12, tatanggalin ko ito yung engine cover niya para makita ko yung standing ng injector niya. Pwede kasi may putol na wire dyan. Ayaw ko naman agad-agad humatol, lalo na yung pag ganitong problema. Naku po.
Pag natapat ka sa maling tao at hindi ka marunong mag-check up ng ganito, yari ka, gagastos ka dyan talaga ng malaking pera. Sasabihin lang sa inyo, iwan mo na yung sasakyan, patay. Kaya kung wala kang malay, suka ka ng malaking pera. Mga boss, hindi ko ginawa itong video para manira, kundi para maging aware kayo dito sa sasakyan nyo kung ano nagiging problema niya. Nasa simpleng paraan, ma-check nyo itong sasakyan nyo gaya nitong ginawa ko. Tignan nyo mga boss, anong tinanggal ko. Nakita ko nga yung pangalawang injector niya, putol yung wire. Haros yan, naharos eh oh. Ayan oh. Oh. Pero sa akin po, ay yung ano, yung handle. Ah. Nandaga. Hindi ko nadala yung salamin ko mga boss. Pinatingnan ko na dito sa kabrader ko. Ito naman lagi yung malalapitan ko eh. Huwag ka maniwala dyan. Nang ganito talaga kami. Pag nagkita-kita, nagtatawanan. Ayun! Ayan na mga boss, ito. Ayan, nakita nyo, naputol lang. May side cutter ka doon, Brad. Ah. May side cutter ka. Ang nag-isakit nito, pumalya. Tapos nag-check engine. Ha? Pero nilinis ko muna siyempre sa map sensor dahil grabe yung dumi ng air filter nito eh. Meron kasi akong ginawa, ganun din ang problema, nagkaroon ng palya. Nung nilinis ko yung map sensor niya, naging okay. Ito mga boss, nung unang start lang may palya eh, pero nung tumagal, tumining yung makina. Pero nung nag-road test kami, doon ko talaga naramdaman na meron siyang palya. Mabuti na lang, awa ng Diyos, naging positibo. Dito nga yung problema. Pag ganito naging problema ng sasakyan yung mga boss, iduktong nyo lang yung wire. Kung umiksi yung wire mga boss, syempre, dugtungan nyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ganun kaselan ito pag kayo ang gumawa. Yung iba naman kasing gumagawa, overacting lang yun eh. Pwede naman paiksiin yung trabaho pero umaabot ng katagal-tagal. Binalatan ko yung wire niyan mga boss dahil nga sa nagalit itong daga, hindi siya binigyan ng pagkain. Kaya nginat-ngat niya itong wire. At syempre naman, dinala ko ito sa kabrader ko na dating electrician, ngayon electrician na. Dinuktungan niya ng wire itong socket dahil nga sa nginat-ngat ng daga. Ito kasi yung socket wire connection ng injector. At ito rin yung dahilan kaya nagkaroon ng check engine dahil putol dito sa wire. Tapos pinakabit ko na yan sa kabrader ko, puro patawa alam nito eh. Hindi, Brad, ang sekreto nito para hindi ano, maglagay ka parating pagkain ng... Pagkain ng daga. Pagkain ng daga, paminta. Para hindi inangat Hindi yung ako wire. kumain ng paminta. Lalo magkagalit, you know? Bakit busugin mo yung daga? Pag nabusog yun, hindi na po. Biruin mo, pati wire, pinagjagaan ng daga. Kaya nga, So, sobrang gutom yan, Brad. Saka hindi na maano yan, Brad, kasi pag tinakpan nito, hindi na makakita. Hindi na makita ng daga eh, no? Hindi na makakita. Ganito kasi kami ng kabrader ko pag nagkita, puro tawanan. Kaya lang, hindi matatapos ang trabaho. Kaya tinake over ko na kasi marami pa akong gagawin. Eh, itong kabrader ko, masarap kasama ito eh. Talagang pag may problema ka, puro kayo tawanan eh. Marami siyang alam na joke. Hindi namin pinoproblema yung paggawa ng sasakyan. Unang-una, hindi naman namin yan magagawa kung hindi kami tutulungan ng Diyos. Kaya bakit kami mamamroblema? Eh pwede naman namin ibigay sa Diyos yung problema. Maging tapat ka nga lang sa iyong kapwa. Start ko na itong makina. Whoop! Check engine pa rin. Ganito gagawin nyo mga boss. Ginawa ko talaga yan para magkaroon din kayo ng idea kung paano nyo tatanggalin itong check engine pag ganyan na ginawa nyo yung sasakyan nyo at wala kayong pandelete na scanner. Tanggalin nyo lang dito sa battery mga boss yung negative terminal. Tapos maghintay ka lang ng mga 5 minutes. After ng 5 minutes, o kaya gusto mo 3 minutes lang, pwede naman. After ng 5 minutes, pwede mo nang ibalik itong negative terminal ng battery mo. Lagi ko lang paalala sa inyo mga boss, pagdating dito sa battery terminal niya, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut niyan. Kasi pag loose connection ang terminal ng battery nyo, pag nag-start kayo mga boss, tak-tak, gaganon yan. O kaya trrrr, ganon. Yan ang mga tunog niyan mga boss eh, pag loose connection dito sa terminal ng battery. O start ko na itong makina mga boss para makita natin kung okay na at nawala na yung check engine. O diba, ganon lang. Itong mga tinuturo ko sa inyo mga boss, real talk yan, walang cut yan. Itong mga video ko, mga walang cut yan. Talagang ang nasa ng puso ko, matuto kayo. Para hindi kayo naiisahan. O patayin ko itong makina mga boss ha, switch off ko yan. Tapos start ko ulit, para sigurado lang na wala na talaga siyang check engine. Start ko ulit itong makina. O diba, nawala na yung check engine ulit. At dahil okay na tayo dyan mga boss, wala na yung check engine niya dito sa dashboard. Kay customer ko naman ipakiramdam itong sasakyan niya kung wala na siyang palya. Revolution. Before kasi pag nire-revolution daw ni customer, meron daw siyang palya. Kaya mas maganda siya na yung makiramdam. Okay. At dahil okay na kay customer, wala na daw palya, switch off ko na itong makina.
Tapos pwede mo nang ibalik itong engine cover niya. Pag nilagay nyo itong engine cover niya mga boss, ang pinaka-guide nyo dyan is yung lagayan nyo ng tornilyo at yung oil cap. Mahalaga kasi na naka-guide itong engine cover nyo para pag idiniin nyo is mag-lock siya. At pag hindi na siya umuga, ibig sabihin no, nag-lock na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang nut niya na number 12. O diba mga boss, kung kayo yung gagawa, napakasimple lang naman. Kaya kung gusto nyo check upin itong ibabaw ng valve cover nyo, at least meron na kayong idea at hindi naman pala mahirap mag-check up at magtanggal ng engine cover nyo. Start ko na ulit itong sasakyan mga boss at kung makikita nyo, okay na talaga siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At kung mag-subscribe man kayo sa akin, pagtanaw nyo na yon ng utang na loob sa Diyos dahil kahit papano naman meron kayong napakinabangan sa video or meron kayong natutunan. Pero kung labag naman sa puso nyo, okay lang. Salamat pa rin at God bless.